sir, I'm Mercy Itabacon, B-Scream 2A. So, narito ang dalawang paraan ng pagkolekta ng biological evidence. So, ito yung paliwanag. So, ang napili ko is ang pagkukuha ng biological evidence gamit ang swabbing method. So, one is ang swabbing method ay isa sa mga pinaka karaniwang paraan ng pagkolekta ng biological evidence. So, pamamaraang ito, gumagamit ang investigador ng sterile ng cotton swab upang kunin ang mga biological material tulad ng laway, dugo, similya, pawis o balat, so skin cells, so na maaring maiwan sa isang bagay o lugar. Halimbawa, maaring mag-swab sa bibig ng biktima o suspect sa hawakan ng pinto o baso, like kutsilyo o damit na ginagamit sa krimen. Napapakahalagahan napakahalaga ng ang swab ay malinis at tuyo upang maiwasan ang kontaminasyon matapos makolekta ang sample. Ito ay pinatutuyo muna bago ilagay sa tamang lalagyan at nilalagyan ng label. Ang pamaraang ito ay mahalaga dahil kahit maliit na dami ng biological material ay maaaring maglaman ng DNA na makakatulong sa pagkilala sa taong sangkot sa krimen. So, ang pangalawa naman ay pagkolekta ng dugo, blood collection method. So, ang blood collection ng dugo ay isa ring mahalagang paraan ng pagkuha ng biological evidence dahil ang dugo ay mayaman sa DNA. So, ang dugo ay maaaring kolektahin mula sa mga patak na dugo sa crime scene, sa mga damit o direkta mula sa isang tao sa tulong ng isang trained medical professional. Kapag galing sa crime scene, ang dugo ay maaaring kunin gamit ang sterile swab o kaya ay gupitin ang bahagi ng damit na may mangsa ng dugo. Kailangan maingat at maghawak sa ebidensya upang hindi masira o makontamina. Ang dugo ay inilalagyan o inilagay sa tamang lalagyan, pinatutuyo o kung kinakailangan at malinaw na nilalagyan ng label at pitsa ng pagkolekta. Ang pamamaraang ito ay napakahalaga sa forensic investigation dahil ang dugo ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng tao sa pangyayari ng krimen. So, that was the example of dalawang methods ng biological evidence. Thank you.